May mga kwento na isinusulat ng tadhana at may mga kwento na isinusulat ng puso. Ako si Liala at sa Soul Tales, sabay nating tuklasin ang mga kwentong babago sa ating pananaw. Gaano kabigat ang halaga ng dangal? Paano ka babangon kung ang mismong pagkatao mo ay tinapakan at iwinaksi sa harap ng lahat? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng sinubok ng kapalaran, ngunit sa gitna ng abo, natagpuan ng apoy para muling lumaban. Magnanakaw. Ang isang salita ay parang matalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Carolina. Napatigil siya sa pagpupunas ng mesa. Ang basahan ay nanatili sa kanyang kamay. Ma'am, huwag ka nang magmaang-maangan, Carolina. Malamig at matigas ang boses ni Beatrice, ang manager ng restaurant. Nakatayo ito sa gitna ng sahig, nakapamiwang. Ang mga mata ay parang sundang na nakatutok sa kanya. Nasaan ang relo? Ang relo ng customer sa table 5. Parang nabasag ang buong paligid. Ang mahinang tugtog ng piano, ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan sa kabilang dulo. Lahat ay biglang nawala. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso. Ang mga mata ng mga customer, mapanuri, mapanghusga, nakatuon lahat sa kanya. Ma'am Beatrice, wala po akong kinukuha. Pakiusap ni Carolina, ang boses ay nanginginig. Si Ma'am Beatrice, ang parehong tao na noong isang linggo lang ay ngumiti sa kanya. Ikaw ang pinakamasipag dito, Carolina, sabi pa nito. Keep up the good work. Anong nangyari? Bakit? Sinungaling! Sigaw ni Beatrice. Lumapit ito at marahas na hinablot ang braso niya. Hinalughog na namin ang locker mo at ang gamit ng customer sa basurahan na tagpuan malapit sa pwesto mo. Ano pa ang ipapalusot mo? Hindi iyon totoo. Hindi niya ginawa iyon. Pero paano niya ipapaliwanag? Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng hiya ay parang isang malaking kamay na sumasakal sa kanya. Wala kang kwenta. Pinalamon ka ng restaurant na, tapos na nakawan mo pa. Bawat salita ay isang latigo. Bawat tingin ay isang bato. Kumuha ng sobre si Beatrice mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa sahig, sa paanan ni Carolina. Kumalat ang ilang perang papel. Heto ang huli mong sahod. Hindi ka na namin kailangan dito. Isa kang basura. Bumagsak ang mga luha ni Carolina, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanyang dangal na niyurakan sa harap ng lahat. Lumayas ka. Now! Dahan-dahan yumuko si Carolina para pulutin ang pera. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat paggalaw ay parang napakabigat. Habang naglalakad siya palabas, nararamdaman niya ang bawat matang nakasunod sa kanya. Isang mahabang, nakakahiwang walk of shame. Sa pagdaan niya sa isang mesa malapit sa pinto, isang pares ng mga mata ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi mapanghusga, hindi galit, kundi mga mata ng isang batang babae, puno ng pagkalito at awa. Mahigpit ang hawak ng bata sa kamay ng kanyang ama. Isang lalaking seryoso ang mukha at may matalim na titig. Narinig ni Carolina ang mahinang bulong ng bata. Daddy, why are they so mean to her? Hindi na niya hinintay ang sagot. Itinulak niya ang salaming pinto at humakbang palabas. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Agad nabasa ang kanyang manipis na uniforme. Niyakap niya ang sarili, nilalamig hanggang sa buto. Ang mga patak ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Tiningnan niya ang gusot na pera sa kanyang kamay. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang mantsa sa kanyang pangalan at kakarampot na halaga. Napatingala siya sa madilim na langit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Paano na si Marco? Paano ko siya papakainin bukas? Umuwi si Carolina na mabigat ang dibdib at basang-basa ang kaluluwa. Ang apartment na inuupahan niya ay maliit, siksikan, pero ito ang kanilang munting mundo. Sinalubong siya ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Marco. Nay, may ulam na po tayo? Ngumiti si Carolina.
Isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, anak. Magprito si nanay ng tuyo. Habang kumakain sila ng kanin at tuyo, pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Ang munting anghel na ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Pero ngayong gabi, pakiramdam niya ay paubos na ang kanyang lakas. Paano kung ito na ang huli nilang disenteng pagkain? Samantala, sa isang malaking bahay sa isang subdivisyong may gwardya, hindi rin matahimik ang hapunan. "She was crying, Daddy," sabi ni Sofia, habang tinutusok-tusok lang ng tinidor ang kanyang pagkain. "The sad lady." Bumuntong hininga si Rafael. Mula pa kanina sa restaurant, ito na ang bukang bibig ng kanyang anak. Ang babaeng inakusahan, hinamak, at pinalayas. Nakita niya ang lahat. Ang takot at hiya sa mga mata ng babae. At ang tila may tinatagong galit sa mga mata ng manager na si Beatrice. May mali sa eksenang yon, oh. "Daddy, can we help her?" Tiningnan ni Rafael ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Sa mundong puno ng pagkalkula at business deals, ang busilak na puso ni Sofia ang kanyang naging pahinga. "Anak," mahinahon niyang sabi, "we don't just give things away. We give people a chance to earn them. That's more important." Kinabukasan habang nasa opisina, tinawag ni Rafael ang kanyang executive assistant na si Liza. "Liza, I need you to find someone for me." Ibinigay niya ang pangalan at ang restaurant kung saan ito nagtatrabaho. Kumunot ang noo ni Liza. "Carolina? Sir, are you sure? Considering what happened." "Just find her," utos ni Rafael. Hindi nagbigay ng paliwanag. Makalipas ang 2 araw ng walang tigil na pag-aalala at paghahanap ng kahit anong trabaho, may isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Carolina. Kinabahan siya. Inisip niya, baka ipapakulong na siya ni Ma'am Beatrice. Isang babaeng naka-blazer ang bumaba. Si Liza. "Miss Carolina, pinapasabi po ni Mr. Rafael Montero. Gusto niya kayong makausap." Nagtataka man at puno ng takot, sumama si Carolina. Dinala siya sa isang maliit na karinderya, malayo sa mamahaling restaurant. Nandoon si Rafael, naghihintay, umiinom ng kape. Ang lalaki mula sa restaurant, ang ama ng batang may maawaing mga mata. "Maupo ka, Carolina." Walang paligoy-ligoy si Rafael, diresto siya magsalita. "I run a corporation. I need people. My daughter, she couldn't forget you." Nakatungo lang si Carolina, hindi makatingin. Handa na siyang marinig ang kahit anong panghuhusga. "I'm offering you a job, a trial position." Pagpapatuloy ni Rafael. "As a janitress in my company's main office." Nag-angat ng tingin si Carolina, gulat na gulat. "Pero, sir, let me be clear," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "This is not charity. It's a chance. I believe in giving people a chance." Tinitigan niya ito ng diretso. "The job is yours, if you want it. But you have to prove your worth." Isang pagkakataon, isang trial. Prove your worth. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Carolina. Isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Para kay Marco. Para sa kanilang dalawa. Tumango siya, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pasasalamat. "Tinatanggap ko po, sir. Salamat po." Kinabukasan suot ang isang malinis pero lumang damit. Humakbang si Carolina papasok sa naglalakihang salaming pinto ng Montero Corp. Ang lobby ay mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang mga taong naglalakad ay abala, matikas, at parang hindi siya nakikita. Sa gitna ng marmol na sahig at matatayog na haligi, naramdaman niya ang kanyang kaliitan. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam sa gitna ng mga higante. Ang unang linggo ni Carolina sa Montero Corp ay isang pagsubok sa katahimikan. Ang kanyang uniforme
ay isang simpleng kulay abo na polo shirt at pantalon. Isang kulay na tila ginawa para maging invisible. Iyon ang kanyang naging mundo. Ang maging anino na gumagalaw sa gilid-gilid habang ang buhay sa opisina ay umiikot sa sarili nitong mabilis na tempo. Hindi siya nagreklamo. Dumadating siya bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong palapag ay madilim at tahimik pa. Sinasalubong niya ang amoy ng floor wax at ang lamig ng aircon. Nililinis niya ang bawat sulok, ang mga gilid ng elevator, ang mga salamin sa entrance na laging may mga marka ng daliri. Para sa kanya, ang bawat malinis na sahig at bawat makintab na mesa ay isang maliit na tagumpay. Isang patunay na karapat-dapat siya sa pagkakataong ito. Karamihan sa mga empleyado ay dumadaan lang sa kanya, abala sa kanilang mga telepono at mga importanteng usapan. Isa lang siyang bahagi ng muebles, ngunit may isang tao na tila ginawang misyon ang iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang. Si Cynthia. Nakita niya ito sa pantry isang hapon. Si Cynthia ay matangkad, laging nakaistilong damit at ang kanyang mga kuko ay laging perpektong nakakulay. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkamataas. "Oh, new janitress," sabi ni Cynthia. Sabay irap. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. "Try not to get in the way, ha? We're very busy here." Hindi sumagot si Carolina. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagpupuno ng tissue sa dispenser. Ngunit narinig niya ang bulong nito sa kasamang babae. "I don't know why Sir Raphael hires just anyone from the streets. So unprofessional." Ang mga salita ay tumama, pero hindi na siya nagulat. Sanay na siya. Sa halip na magpaapekto, mas pinagbuti niya ang kanyang trabaho. Pinag-aralan niya ang ritmo ng opisina, ang oras kung kailan pinakamarami ang tao sa pantry, ang mga desk na laging makalat, ang mga basurahan na laging unang napupuno. Isang araw, habang nililinis niya ang ilalim ng isang cubicle, may kumislap sa sahig, isang gintong hikaw na may maliit na diamante. Tiningnan niya ito. Maaari niyang ibulsa. Walang makakaalam. Ngunit hindi iyon ang pagkatao niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang hikaw at maingat na ipinatong sa ibabaw ng desk ng may-ari. Hindi siya nag-iwan ng sulat. Hindi siya naghintay ng pasasalamat. Tahimik lang siyang umalis. Habang nagwawalis sa hallway, narinig niya ang dalawang empleyadong nag-uusap. "Grabe. Stressed na ako sa annual corporate event na. Yan ang daming kailangang gawin." "Oo nga, girl. Parang ayoko nang sumipot." Nagpatuloy sila sa paglalakad. Si Carolina naman, nagpatuloy sa pagwawalis. Kinahapunan, katatapos lang niyang i-mop ang sahig sa tapat ng elevator. Makintab at malinis ito. Nakaramdam siya ng munting kasiyahan. Ngunit habang papalapit si Cynthia, dala ang isang tasa ng kape, bigla itong natigilan sa kanyang harapan. Nagkatinginan sila. Isang saglit ng katahimikan. Pagkatapos, sa isang kilos na parang sinadya, nadulas ang tasa mula sa kamay ni Cynthia. Bumagsak ito sa sahig. Kumalat ang maitim at mainit na kape sa puting tiles na kalilinis lang niya. "Oops," sabi ni Cynthia, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Tumingin ito sa kanya at sa mga labi nito ay may sumilay na isang mapang asar na ngisi. Huminga ng malalim si Carolina. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawakan ng mop. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na nakita niya ang pagkukunwari sa mga mata nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Isa lang ang nasa isip niya. Si Marco. Ang trabahong ito, ang pangalawang pagkakataon. Hindi niya ito sasayangin dahil sa isang tasang kape. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Cynthia patungo sa kumakalat na kape sa sahig. "Ayos lang po, ma'am," mahina niyang sabi. "Aksidente po. Trabaho ko pong linisin." "Ang?"
Ang ngisi sa labi ni Cynthia ay bahagyang nawala. Napalitan ng inis. Tila umasa itong makakakita ng galit o pagtangis. Ngunit wala. Tinalikuran na lang siya nito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umalingaw sa hallway. Naiwan si Carolina. Kaharap ang basag na tasa at ang maitim na mantsa. Kumuha siya ng basahan at timba. Habang nakaluhod at pinupunasan ng sahig, bumalik sa kanyang alaala ang mga mapanghusgang mata sa restaurant. Ang mga salitang ibinato sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga. Parehong-pareho ang pakiramdam, iba lang ang lugar, iba ang tao. Nang matapos niyang linisin ang lahat, tumayo siya at tiningnan ang sahig. Muli itong naging makintab at malinis na para bang walang nangyari, walang bakas ng kapeng natapon, walang ebidensya ng pangmamaliit. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa sahig. Isang babaeng nakasuot ng kulay abong uniforme. Pagod ang muka, pero sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit sinong Cynthia. Kailangan kong tiisin to, bulong niya sa sarili, para kay Marco. Kailangan kong lumaban. Ang supply closet sa dulo ng hallway ay parang isang kinalimutang kaharian ng gulo. Ang mga box ng bond paper ay nakatumba. Ang mga ballpen at paperclip ay magkakahalo. At ang mga lumang kable ng computer ay parang mga ahas na nagpulupot sa isang sulok. Iniiwasan ito ng lahat. Pero para kay Carolina, ito ay isang hamon. Tuwing oras ng kanyang tanghalian, imbes na magpahinga, tahimik siyang pumupunta doon. Isa-isa niyang inayos ang mga kahon. Pinagbukod-bukod niya ang mga supplies sa maliliit na lalagyan na may label. Inalis niya ang mga sirang gamit. Pagkatapos ng 3 araw, ang magulong closet ay naging isang ehemplo ng kaayusan. Walang nakapansin, o iyon ang akala niya. Isang umaga, nagkakagulo ang executive assistant ni Rafael na si Liza. Naku, ano na nga ulit ang timpla ng kape ni Sir? Sobrang stress niya ngayon. Baka magkamali ako. Bulong nito sa sarili sa pantry. Sakto namang nagpupuno ng asukal si Carolina. Mahina siyang nagsalita, halos pabulong. 3 kutsarang asukal po, walang creamer. Napatingin sa kanya si Liza, gulat. Paano mo nalaman? Ngumiti lang si Carolina. Napapansin ko lang po. Kinalaunan, sa loob ng opisina ni Rafael, naririnig ni Carolina ang boses nitong puno ng tensyon. May mahalaga siyang presentasyon at hindi niya mahanap ang isang lumang folder. Liza, are you sure wala sa filing cabinet? Sir, chinek ko na po lahat. Baka nalipat sa lumang bodega. Bumuntong hininga si Rafael. Ang kanyang noo ay kulubot sa inis. Binuksan niya ang isang cabinet sa kanyang opisina bilang huling pag-asa. At doon, sa isang maayos na hilera ng mga folder na nakaayos-ayon sa kulay, kitang-kita niya ang hinahanap niya, ang folder na may markang Project Phoenix 22. Natigilan siya. Dati, ang cabinet na ito ay tambakan lang niya. Ngayon, malinis at organisado. Alam niyang hindi si Liza ang gumawa nito. Isa lang ang nasa isip niya. Ang tahimik na anino na gumagalaw sa palapag. Pagsapit ng hapon, isang maliit na ipu-ipo ng kagalakan ang biglang pumasok sa opisina. Daddy! Si Sofia, kasama ang kanyang yaya, ay dumalaw. Ngunit imbes na dumiretso sa kanyang ama, ang mga mata ng bata ay naghahanap sa paligid. At nang makita niya si Carolina na nagpupunas ng salamin sa kabilang dulo, tumakbo ito ng mabilis. Tita Carol! Yumuko si Carolina at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Nagulat ang ilang empleyado na nakakita. Nagtinginan sila. May iniabot si Sofia na isang papel. Isang drawing. Kinulayan nito ang 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang matangkad na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. It's for you po.
Masayang sabi ni Sofia, naramdaman ni Carolina ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat, Sofia. Ang ganda-ganda. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Rafael ang lahat. Isang maliit at bihirang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Ang nangiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho. Ang kanyang panga ay tumigas. Nagdilim ang kanyang mukha. What do you want, Beatrice? Napatayo siya at lumayo sa salaming bintana para hindi marinig ni Sofia. Ang usapan ay maikli at puno ng tensyon. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Nakita niya si Carolina na nakatayo pa rin sa gilid. Hawak-hawak ang drawing na bigay ni Sofia na para bang isa itong kayamanan. Carolina, sabi ni Rafael, ang boses niya ay flat at walang emosyon. Po, sir. Sa opisina ko. Now. Isang biglaang lamig ang gumapang sa buong katawan ni Carolina. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Ito na naman. Katulad ng dati. Ipapatawag. Sisigawan. At papalabasin. Nanginginig. Hawak pa rin ang drawing ni Sofia. Sumunod siya kay Rafael papasok sa malaking opisina nito. Ang pinto ay dahan-dahang sumarado sa kanyang likuran. Nagsara ang pinto at ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang ugong ng aircon. Para kay Carolina, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina. Ang drawing ni Sofia ay mahigpit niyang hawak. Ito na. Tatanggalin na naman siya. Hindi nagsalita si Rafael. Naglakad ito papunta sa isang cabinet, binuksan ito, at itinuro ang maayos na pagkakahilera ng mga folder. Sino ang nag-ayos nito? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Ako po, sir. Halos pabulong na sagot ni Carolina. Itinuro naman niya ang coffee machine sa isang sulok. At ang timpla ng kape ko, paano mo nalaman? Napansin ko lang po sa pantry. Humarap si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Carolina, sa mundo ko, ang impormasyon at kaayusan ay kapangyarihan. You don't just clean. You observe, you organize. Sayang ang talentong yan sa pagmumop lang ng sahig. Hindi makapaniwala si Carolina sa kanyang naririnig. Hindi ito galit. Hindi ito panghuhusga. Ang annual corporate event namin ay 1 buwan na lang mula ngayon. Pagpapatuloy ni Rafael. Ang event coordinator namin, si Miss Reyes, ay nalulunod sa trabaho. Kailangan niya ng tulong. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ayokong maging janitress ka lang. Gusto kong tulungan mo si Miss Reyes. You will be her direct assistant for the event. Maliit na desk, maliit na dagdag sa sahod, pero malaking responsibilidad. Natulala si Carolina. Ang mga salita ay tila nag-e-echo sa loob ng kanyang ulo. Assistant? Responsibilidad? Pero, sir, hindi po ako marunong. You will learn. Simpleng sagot ni Rafael. Gaya ng pag-aaral mo sa takbo ng opisina. Now, do you accept or not? Isang mabilis na tango. Isang nag-uumapaw na pasasalamat na hindi niya maisatinig. Opo, sir. Tinatanggap ko po. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Miss Reyes, isang babaeng nasa mid-40s na laging abala. Sa kanyang bagong pwesto, isang maliit na desk sa isang sulok. Pero para kay Carolina, ito ay isang palasyo. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang matalim na tingin ni Cynthia. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa inggit. Lumalim ang gabi, ngunit nasa opisina pa rin si Carolina. Tinatapos ang pag-aayos ng mga imbitasyon. Nasa kabilang kwarto naman si Rafael, may kausap pa sa telepono. Pumasok si Sofia sa office area, halatang naiinip na sa paghihintay. Lumapit ito sa desk ni Carolina. Tita Carol, I'm sleepy na po. Ngumiti si Carolina at hinaplos ang buhok ng bata. Malapit nang matapos si daddy mo.
Gusto mo, kantahan muna kita? Tumango si Sofia. Sa mahinang boses, sinimulan ni Carolina na kantahin ang isang lumang awitin. Bahay kubo, kahit munti. Ang simple at pamilyar na himig ay pumuno sa tahimik na opisina. Napangiti si Sofia. Mula sa siwang ng kanyang pinto, napahinto si Rafa. Pinakinggan niya ang boses ni Carolina, isang boses na malumanay at puno ng lambing. Isang tunog na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Nang sumunod na araw, lalong naging abala ang lahat. Narinig ni Carolina si Miss Reyes na may kausap sa telepono. Tila tensyonado. Regal catering ba kamo? Siguraduhin niyo lang na walang magiging problema, ha? Kilala niyo si Sir Rafael. May kung anong kaba siyang naramdaman, ngunit isinantabi niya ito. Ibinigay sa kanya ni Miss Reyes ang isang makapal na asul na folder. Carol, paki-double check ang final guest list. Very important yan. Huwag mong iwawala. Opo, ma'am. Inilapag niya ang folder sa kanyang desk at tumayo saglit para kumuha ng tubig sa pantry. Sa kanyang pagbalik, napansin niya si Cynthia na mabilis na naglalakad palayo sa direksyon ng kanyang desk. Hindi niya ito pinansin. Umupo siya, handa nang magtrabaho. Ngunit pagtingin niya sa kanyang mesa, wala na roon ang asul na folder. Nilibot niya ang kanyang mga mata. Sa ibabaw, sa ilalim ng mesa, sa mga drawer, wala. Ang folder na naglalaman ng final guest list ay biglang naglaho. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Carolina. Ang unang malaking responsibilidad niya, ang unang araw niya sa bagong pwesto. At agad siyang pumalya. Oh my God, Carol, nasaan na? Nagpanik na tanong ni Miss Reyes. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nandoon lahat ng pangalan ng VIPs. May mga specific instructions pa para sa seating arrangement. Naghahanap sila. Sa ilalim ng bawat mesa, sa loob ng bawat cabinet, maging sa basurahan. Pero ang asul na folder ay parang bulang naglaho. Mula sa kanyang cubicle, pasimpleng sumusulyap si Cynthia. Isang munting namangiti ng tagumpay ang nakakubli sa kanyang mga labi. I'm so sorry po, ma'am. Nanginginig na sabi ni Carolina. Hindi ko po alam. Patay tayo kay Sir Rafael nito, sabi ni Miss Reyes. Napasabunot sa sariling buhok. Sa halip na matuliro, huminga ng malalim si Carolina. Isinara niya ang kanyang mga mata. Anong gagawin niya? Mag-isip ka, Carolina. Mag-isip ka. Hindi niya nakita ang listahan, pero narinig niya ang lahat. Sa loob ng isang linggo, habang siya ay naglilinis, ang kanyang mga tainga ay naging parang mga sponge. Sinipsip niya ang bawat usapan, bawat pangalang nababanggit, bawat detalye ng papalapit na event. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa takot. Kumuha siya ng isang malinis na piraso ng papel at isang ballpen. Umupo siya sa kanyang desk at nagsimulang magsulat. Governor de Villa, allergic sa hipon. Naalala niya yon mula sa usapan ng dalawang babae sa pantry. Mr. and Mrs. Tan, may-ari ng Tan Holdings, dapat magkatabi. Narinig niya yon mula mismo kay Miss Reyes habang may kausap ito sa telepono. Don Jaime Elizalde. Kailangan malapit sa exit, may sakit sa puso. Iyon naman ay mula sa basurang papel na pinulot niya sa ilalim ng desk ni Liza. Isa-isa, isinulat niya ang mga pangalan at detalye na kanyang natatandaan. Ang kanyang memorya na hinasa ng pangangailangang tandaan ang bawat sulok ng gusali ay naging kanyang alas. Pagkalipas ng isang oras, nakabuo siya ng isang listahan. Hindi ito perpekto, pero halos kumpleto. Sakto namang dumating si Rafael. Nakita niya ang kaguluhan sa mukha ni Miss Reyes. What's the problem? Sir, nawawala po ang folder ng guest list. Bago pa man magalit si Rafael, lumapit si Carolina. Inabot niya ang papel na kanyang sinulatan. Sir, hindi po ito ang official list, pero ito po ang mga natatandaan ko. Kinuha ni Rafael ang papel. Tiningnan niya ang listahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya.
Hindi lang mga pangalan ang nakasulat, kundi pati mga importanteng detalye. Mga food allergies, mga personal na request, mga sensitibong relasyon sa pagitan ng mga bisita. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel patungo kay Carolina. Hindi na ito tingin sa isang janitress. Ito ay tingin ng paghanga. Miss Reyes, sabi ni Rafael, ang boses ay kalmado na. Gamitin niyo to. At ipatawag mo sa akin si Cynthia. Now. Nang pumasok si Cynthia sa opisina ni Rafael, itinanggi niya ang lahat. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Pinalabas siya ni Rafael, kulang sa ebidensya. Habang naglalakad palayo si Cynthia, may ibinulong ito sa isang katrabaho. Akala niya tapos na. May alas pa ako laban sa kanya. Kinahapunan, habang pauwi na si Carolina, isang matandang utility worker ang sumalubong sa kanya. Ito ang kasama niya sa night shift nung janitress pa siya. Ineng, sabi ng matanda. May iniabot na isang supot ng mainit na pandesal. Nakikita ko ang sipag mo. Para sa'yo to. Ito ang unang beses na may pumuri sa kanya mula sa mga katrabaho. Ngumiti si Carolina, isang tunay at matamis na ngiti. Salamat po, Mang Tony. Habang naglalakad sa labas ng gusali, masaya niyang kinakagat ang pandesal. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Alam ko kung sino ka. Lumayo ka sa pamilya nila. Napatigil siya sa paglalakad. Ang init ng pandesal sa kanyang kamay ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Paulit-ulit na binasa ni Carolina ang text message hanggang sa manlabo ang kanyang mga mata. Sino ito? Paano nalaman ang numero niya? Lumayo ka sa pamilya nila, ang pamilya Montero. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may mabigat na dibdib. Ang bawat anino sa hallway ay tila may mata. Ang bawat bulungan ay parang tungkol sa kanya. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, pero ang mensahe ay parang tinik na nakabaon sa kanyang isip. Tanghali, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa event, isang pamilyar at hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang kanyang dating manager, si Beatrice. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing tamis ng lason. Naglakad ito papasok sa opisina na para bang pag-aari niya ang lugar. Nagulat ang ilang empleyado. Ngunit mas nagulat si Carolina. Diretsong naglakad si Beatrice patungo sa opisina ni Rafael. Nakita siya ni Liza, ang executive assistant, at tila nagulat din. Ma'am Beatrice, anong ginagawa niyo rito? Oh, Liza, darling. I'm just here to visit my cousin-in-law. Malanding sagot ni Beatrice, sabay kindat. Namiss ko na si Rafa. Cousin-in-law? Pinsan ng yumaong asawa ni Rafael? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carolina. Ngayon naiintindihan na niya. Ang koneksyon, ang ugat ng lahat. Bumukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang profesionalismo. Beatrice, what a surprise! Rafa, kamusta ka na? Sabi ni Beatrice, akmang yayakapin ito pero umiwas si Rafael. Habang nag-uusap sila, ang mga mata ni Beatrice ay nilibot ang paligid at nahagip nito si Carolina na nakatayo sa di kalayuan, parang estatwa. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Beatrice. Oh, look what we have here, sabi nito. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang magnanakaw. Mukhang mabilis kang nakahanap ng bagong mabibiktima, ha? Humakbang si Beatrice, palapit kay Carolina. Hindi ka ba nahihiya matapos mong sirain ang pangalan ng restaurant ko? Heto ka ngayon? Anong ginawa mo? Ginayuma mo ba si Rafael? That's enough, Beatrice. Matigas na sabi ni Rafael, pero huli na ang lahat. Ang salitang magnanakaw ay kumalat sa hangin na parang sakit. Nagtinginan ng mga empleyado. Ang mga bulungan
ay nagsimula. Si Cynthia, na nanonood mula sa kanyang cubicle, ay ngumingisi. Ito na ang alas na hinihintay niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kamay ang humawak sa kamay ni Carolina, si Sofia. Nakatingin ito kay Beatrice na may takot sa mga mata at pagkatapos ay tumingala kay Carolina na parabang sinasabing, "Nandito lang ako." Ang munting gesto na yon ang nagbigay kay Carolina ng lakas para hindi bumagsak. Hinarap ni Rafael si Beatrice. "Umalis ka na." "Bakit, Rafa? Dahil ba natatakot kang malaman ng lahat na isang kriminal ang pinapasok mo sa kumpanya mo, sa malapit sa anak mo?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Rafael. Tumingin siya kay Carolina at sa isang saglit, nakita ni Carolina ang isang bagay sa mga mata nito na mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagdududa. Pinalabas ni Rafael si Beatrice, ngunit ang lason ay naiwan na sa hangin. Nang hapong iyon, narinig ni Carolina ang boses ni Rafael mula sa kabilang linya ng telepono. Kausap si Liza. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. "Run a full background check on her. Everything. I want to know everything." Napatigil sa paghinga si Carolina. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang biglang gumuho. Ang tiwalang pinaghirapan niya. Ang respetong sinimulan niyang anihin. Sa isang iglap, dahil sa mga anino ng nakaraan, lahat ng iyon ay parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Ang bawat kilos ni Carolina ay tila binabantayan. Ang mga bulungan sa likod niya ay mas lumakas. Siya daw yung kinuwento ni Ma'am Beatrice. Nakakatakot, di ba? Tanging si Mang Tony at iilang utility staff lang ang nanatiling palakaibigan sa kanya. Pero ang pinakamasakit ay ang pagbabago sa pakikitungo ni Rafael. Naging malamig ito. Formal. Ang mga pag-uusap nila ay tungkol na lang sa trabaho. Walang nang personal na tanong. Walang nang mga ngiti. Ang pader na unti-unti nang gumuho sa pagitan nila ay muling itinayo. Mas mataas, mas matibay. Nasasaktan si Carolina. Ngunit imbes na magmukmok, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho. Naging mas masipag siya, mas metikuloso. Kung huhusgahan man siya, sisiguraduhin niyang huhusgahan siya base sa galing niya, hindi sa kasinungalingan ng iba. Makalipas ang isang linggo, pumasok si Liza sa opisina ni Rafael, dala ang isang brown envelope, ang resulta ng background check. Binuksan ito ni Rafael. Binasa niya ang bawat linya. Carolina Santos, walang criminal record. Nakaraang trabaho, service crew, factory worker, kasambahay, reputasyon sa komunidad. Tahimik, mapagkakatiwalaan, masipag, anak. Marcos Santos, 6 na taong gulang. Ama, hindi kilala, walang bahid, walang kahit anong pahiwatig ng pagiging masamang tao. Isinara ni Rafael ang folder. Isang alon ng hiya ang bumalot sa kanya. Nagduda siya. Hinusgahan niya ang isang taong ang tanging ginawa lang ay magpakita ng katapatan. Kinahapunan, inabangan niya si Carolina sa lobby. "Carolina," lumingon ito. Ang mga mata ay may bakas ng pag-iingat. "Po, sir? May site inspection tayo para sa venue ng event bukas. Kailangan kitang isama." Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. Ngunit sa tono niya, may halong pag-aalinlangan na para bang isa itong paraan para humingi ng tawad. Kinabukasan, habang nasa biyahe sila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Si Rafael ang unang nagsalita. "I'm sorry," sabi niya. Hindi nakatingin kay Carolina. Ang mga mata ay nasa daan. "For doubting you." Hindi sumagot si Carolina. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? "Mahirap magtiwala sa mundo ko, Carolina." Pagpapatuloy ni Rafael na para bang kinakausap ang sarili. "Everyone wants something." "Hindi po lahat ng tao ganoon, sir." Mahinang sagot ni Carolina. "Ang iba, gusto lang mabuhay ng marangal."
Sa unang pagkakataon, lumingon si Rafael sa kanya. Nakita niya ang pagod, pero nakita rin niya ang hindi matitinag na dignidad sa mga mata nito. Ano ang pangarap mo, Carolina? Bigla niyang tanong. Kung hindi ka napunta rito, ano ang gusto mong gawin? Nagulat si Carolina sa tanong. Matagal na rin mula nang may nagtanong sa kanya niyan. Maliit na turo-turo po. Sagot niya, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pangarap ko pong magluto para sa ibang tao. Yung simpleng pagkain lang po, pero masarap. Yung nakakabusog ng tiyan at puso. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga putahing lulutuin niya, adobo, sinigang, menudo, nakikinig lang si Rafael. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang boss at hindi empleyado si Carolina. Dalawa lang silang tao na may kanya-kanyang pangarap at pasanin. Sa venue, habang abala silang dalawa, may kausap sa telepono si Cynthia na nagtatago sa isang sulok. Oo, ready na ang plano B. Sa mismong event night, sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang kinalaban niya ako. Pauwi na sila nang biglang umubo ang makina ng sasakyan ni Rafael. Umusok ito at dahan-dahang huminto sa gilid ng isang madilim at liblib na daan. Damn it! Mura ni Rafael. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang driver, ngunit walang signal. Naiwan sila. Nakakulong sa loob ng mamahaling sasakyan, sa gitna ng kawalan. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng kotse at ang kabog ng kanilang mga dibdib. Ang ulan ay walang tigil. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay hindi na nakakailang, kundi parang isang kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay mula sa dashboard ng kotse, nagbibigay ng mahinang anino sa kanilang mga mukha. Pasensya ka na, basag ni Rafael sa katahimikan. Naabala ka patuloy. Ayos lang po, sir. Hindi naman po natin ginusto. Muli silang natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Rafael. Ang boses ay mas mahina, mas personal. Ang asawa ko, she died in a car accident dito rin sa daan na to. Napatingin sa kanya si Carolina, gulat. Ang mga mata ni Rafael ay nakatanaw sa malayo, sa kawalan, na para bang muling binabalikan ang isang masakit na alaala. That's why Beatrice has this strange hold on our family. She was with my wife that night. Siya lang ang nakaligtas. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng linaw. Ang pagkukunwari, ang koneksyon, ang bigat na pasan-pasan ni Rafael. I'm sorry for your loss, sir. Sinserong sabi ni Carolina. It's been years, sabi ni Rafael. Pero minsan, pakiramdam ko, kahapon lang nangyari. Naging abala ako sa trabaho, sa pagpapalaki kay Sofia. I built walls around myself, Carolina. Akala ko, iyon ang paraan para hindi na ako masaktan ulit. Tumingin siya kay Carolina. At sa pagkakataong ito, ang pader na yon ay tuluyan ng gumuho. Tapos dumating ka. You and your quiet strength. Tinuruan mo ako ulit tumingin sa mga munting bagay. Hindi alam ni Carolina ang sasabihin. Hinayaan lang niya itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang bigat na matagal na nitong kinikimkim. Inamin din niya ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap para kay Marco, ang kanyang pakikipaglaban sa araw-araw. Sa gitna ng ulan at kadiliman, dalawang kaluluwa ang nagtagpo, hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang taong sinubok ng buhay. Makalipas ang halos 2 oras, dumating ang tulong. Nang makauwi sila sa bahay ni Rafael, pasado 10:00 na ng gabi. Gising pa si Sofia, nag-aalala. Daddy, Tita Carol. Yumakap ng mahigpit ang bata sa kanila. I was so worried. We're okay, anak. We're home, sabi ni Rafael. Hinalikan ang noo ng anak. Pumunta si Carolina sa kusina. Maghahanda po ako ng kahit anong makakain. Walang nagutos sa kanya, ngunit iyon ang kanyang ginawa. Nagprito siya ng itlog at sinangag, ang pinakasimpleng pagkain. Pero ang bango nito
ay pumuno sa malaki at malamig na bahay. Nagulat si Rafael. Naupo sila sa hapagkainan. Siya, si Carolina at si Sofia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Rafael na ang kanyang bahay ay naging isang tahanan. May tawanan, may kwentuhan. Pagkatapos kumain bago umuwi si Carolina, naglaro sila. Isang mabilis na laro ng taguan. Si Sofia ang taya. Nagtago si Rafael sa likod ng kurtina. Si Carolina naman ay sa ilalim ng mesa. Ang malakas at masayang tawa ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tinataboy ang lahat ng anino ng kalungkutan. Kinabukasan, isang araw, bago ang event, may isang package na iniwan sa reception desk. Para kay Miss Carolina Santos daw po, sabi ng receptionist. Nagtaka si Carolina. Wala siyang inaasahang padala. Kinuha niya ang maliit na kahon. Walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa isang tahimik na sulok. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang kanyang paghinga ay napatigil. Sa loob ng kahon, nakalatag ang kanyang luma at kulay abong uniforme mula sa restaurant. Ang parehong uniforme na suot niya noong gabing iyon. Ngunit ngayon, ito ay gupit-gupit, las-las. At sa gitna ng dibdib, may nakasulat gamit ang makapal at tumutulong pulang pintura na parang dugo. Isang salita. Magnanakaw nanginginig ang mga kamay ni Carolina habang mabilis niyang isinasara ang kahon. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang desk na para bang ang pagtatago nito ay magtatago rin sa katotohanan. Ang salitang yon, ang pulang pintura. Ito ay isang babala. Isang pagbabanta. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang umuwi at yakapin si Marco at wag nang bumalik pa. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang pag-uusap nila ni Rafael sa kotse. Ang tiwala. Ang pangalawang pagkakataon. Hindi. Hindi siya magpapatalo sa takot. Dumating ang gabi ng corporate event. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong importanteng nakabihis ng magagarang damit. Ang mga ilaw ay nakakasilaw at ang tunog ng masayang usapan at mahinang musika ay naghahalo sa hangin. Pumasok si Carolina, hindi bilang janitress, kundi bilang isa sa mga staff. Suot niya ang itim na uniforme na may logo ng Montero Corp. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang kalooban, pinilit niyang ngumiti at gawin ang kanyang mga tungkulin. Sa isang sulok, nakatayo si Cynthia, suot ang isang makinang na bestida. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid kay Carolina. Sa kabilang banda, si Beatrice ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Bawat ngiti niya ay may kasamang lason. Nakita mo ba yung staff na yon? Bulong ni Beatrice sa isang matandang donya. She has a history. Magnanakaw daw sa dati niyang pinapasukan. Ang chismis ay mabilis na kumalat. Habang papalapit ang oras ng pinakahihintay na speech ni Rafael, nagsimula ang plano B ni Cynthia. Pasimple siyang pumunta sa control room kung saan kakaunti lang ang tao. Gamit ang isang peking ID, pumasok siya at mabilis na sinabotahe ang koneksyon ng main power supply para sa audiovisual system. Isang maliit na kable na tinanggal sa saksakan. Walang makakahalata hanggat hindi pa huli ang lahat. Bumalik siya sa ballroom, sakto sa oras. Bago magsimula ang programa, lumapit si Sofia kay Carolina. May hawak itong isang bulaklak na pinitas mula sa isang table arrangement. You look like a princess, Tita Carol, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagliliwanag. Kinuha ni Carolina ang bulaklak. Ang simpleng gesto na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat, Sofia. Umakyat si Rafael sa entablado. Ang lahat ay natahimik. Sa malaking screen sa likod niya, ang logo ng Montero Corp ay nagniningning. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ni Rafael. Tonight is a very special night. Not only are we celebrating another successful year, but we are also about to announce our biggest partnership to date, a project that will... Biglang namatay ang mikropono. Kasunod nito, ang lahat ng ilaw sa entablado ay nawala.
Ang malaking screen sa likod niya ay naging itim. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa ballroom. Nagtinginan ang mga tao. Nagtataka. Nagsimula ang mahihinang bulungan. Ang technical team sa likod ay nagkakagulo. Hindi alam kung ano ang nangyari. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid, nakita ni Carolina ang lahat. At sa kabilang dulo ng madilim na ballroom, sa isang sulok, nakita niya ang isang anino. Si Cynthia. At sa dilim, nakita niyang malinaw na malinaw ang isang bagay sa mukha nito. Isang ngiti ng tagumpay. Panic. Iyon ang salitang naglalarawan sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagbubulungan na. Ang mga event staff ay nagkakagulo. Sa entablado, pilit pinapanatili ni Rafael ang kanyang composure, ngunit kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalagang gabi para sa kanyang kumpanya ay unti-unting nagiging isang bangungot. Hindi gumagana ang main power. We can't get it back online. Sigaw ng head ng technical team sa kanyang radyo. Habang ang lahat ay nakatuon sa modernong control room, si Carolina ay hindi natinag. Sa kanyang isip, mabilis na nag-replay ang mapa ng buong hotel. Isang mapa na nabuo niya hindi sa papel, kundi sa kanyang memorya mula sa araw-araw na paglilinis at pag-iikot. Naalala niya ang isang bagay, isang pinto na laging nakalock sa basement, malapit sa linen room. May nakasulat doon, "All generator set and manual switchboard for emergency use only." Luma na ito at halos kinalimutan na ng lahat, pero noong minsan, nakita niyang ipinasilip ito ni Mang Tony sa isang bagitong engineer. Walang nag-uutos sa kanya, walang nakakapansin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Carolina ay naging isang anino na may misyon. Mabilis ngunit tahimik, tinahak niya ang daan patungo sa service elevator, pababa sa basement. Madilim at amoy luma ang basement. Sinundan niya ang mga lumang tubo sa pader hanggang sa marating niya ang bakal na pinto. Nakakandado. Pero sa tabi nito, sa isang maliit na glass case, may isang emergency key. Binuksan niya ito. Sa loob, ang lumang generator set ay parang isang natutulog na higante. Sa tabi nito, ang manual switchboard ay puno ng malalaking levers at mga gauge na nababalutan na ng alikabok. Huminga siya ng malalim. Kapag nag-brownout, iangat mo lang tong tatlong to. Naalala niyang sinabi ni Mang Tony sa bagitong engineer. Main stage, ballroom lights at audio. 1, 2, 3. Gamit ang buong lakas, sunod-sunod niyang itinaas ang tatlong malalaking lever. Nagkaroon ng malakas na ugong. Ang mga gauge ay umilaw. Samantala, sa itaas, naghahanda na si Rafael na humingi ng paumanhin sa mga bisita nang biglang bumalik ang mga ilaw sa entablado. Ang logo ng Montero Corp ay muling nagliwanag sa screen. Isang feedback sound ang narinig mula sa mga speaker, hudyat na may kuryente na ulit. Napuno ng palakpakan at hiyawan ng ballroom. Nagbuntong hininga ang lahat sa ginhawa. Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Habang nagkakagulo ang lahat, may ibinulong siya sa kanyang security head. Check the CCTV footage for the control room. Now. Bumalik si Carolina sa ballroom. Humihingal. Ang kanyang uniforme ay may bahid ng alikabok. Walang nakapansin sa kanyang pagbabalik. Hindi siya naghintay ng papuri o pasasalamat. Pagkatapos niyang iligtas ang sitwasyon, ang una niyang ginawa ay kumuha ng isang tray ng tubig at nagsimulang mag-alok sa mga natarantang bisita na para bang yun lang ang kanyang tungkulin sa gabing iyon. Mula sa entablado, nakita siya ni Rafael. Nakita niya ang alikabok sa balikat nito. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito. At naintindihan niya ang lahat. Maya-maya, lumapit ang security head kay Rafael at may ipinakitang video sa isang tablet. Malinaw na malinaw ang mukha ni Cynthia na lumalabas mula sa control room ilang segundo bago mawalan ng kuryente. Bumaba si Rafael sa entablado. Dire-diretso siyang naglakad patungo kay Cynthia
na ngayon ay namumutla na. Hinarap niya ito sa harap ng ilang board members na nagtataka. "The show is over, Cynthia." Biglang nagsisigaw si Cynthia, desperada. "Hindi lang ako. Hindi ko gagawin to ng mag-isa. Utos din ni Beatrice." Lahat ng ulo, kasama na ang kay Rafael, ay lumingon kay Beatrice. Ang reyna ng tsismis ay ngayon natigilan. Walang masabi. Ang kanyang mukha ay nabahira ng purong takot. Ang pagturo ni Cynthia kay Beatrice ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa dalawang babae. "Sinungaling!" Sigaw ni Beatrice, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Baliw ang babaeng yan, desperada dahil nahuli. Ngunit hindi na matinag si Rafael. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na sa kanyang isip. Kalmado siyang humarap kay Beatrice. "Beatrice, do you remember a few weeks ago, noong tumawag ka sa akin?" Sabi ni Rafael, ang boses ay malamig at matatag. "Noong araw na yon, hindi lang si Carolina ang ipina-background check ko. Ipinagawa ko rin sa'yo." Ang mukha ni Beatrice ay biglang namutla na parang papel. "Nalaman ko ang lahat." Pagpapatuloy ni Rafael, "ang mga utang mo, ang pagkakatanggal mo sa 2 trabaho bago ang restaurant dahil sa di maipaliwanag na pagkawala ng inventory. At ang pinakamatindi, huminto siya saglit, hinayaang mabitin ang lahat. Nalaman kong ikaw ang nagmamaneho noong gabing na aksidente ang asawa ko." Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga nakikinig. "You lied to us. For years, sinabi mong ang asawa ko ang nagmamaneho. Itinago mo ang katotohanan para makakuha ng pera at simpatya mula sa pamilya namin." Hindi na makapagsalita si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. "Ang pag-hire ko kay Carolina?" sabi ni Rafael, at ngayon ay lumingon siya sa buong ballroom. "Oo, dahil sa anak ko. Pero naging paraan din ito para mabantayan kita, Beatrice. I knew you would show your true colors at hindi ako nabigo." Humarap siya sa security. "Escort them out." Pareho sila. Habang kinakaladkad palabas ng mga gwardiya sina Cynthia at Beatrice, ang huli ay sumigaw pa, "Hindi pa tayo tapos, Rafael! Hindi pa!" Ngunit walang sino man ang nakinig. Nang bumalik ang kaayusan, muling umakyat si Rafael sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. "My apologies for the interruption," sabi niya. "The show must go on. But first, I need to acknowledge someone." Ang spotlight na kanina'y nakatutok sa kanya ay dahan-dahang gumalaw. Hinahanap ang isang tao sa gitna ng karamihan. Huminto ito kay Carolina na nakatayo pa rin sa gilid, hawak ang isang tray ng baso. Nasilaw siya, napatigil. Lahat ng mata ay nasa kanya na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mga mata ng panghuhusga, kundi mga mata ng paghanga. Ang event na ito ay nailigtas, hindi ng technical team, kundi ng isang tao na mas nakakakilala sa gusaling ito kaysa sa ating lahat. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Isang taong nagpakita ng katapatan, talino, at tapang sa gitna ng paninira at pagsubok. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Miss Carolina Santos. Isang nakakabinging palakpakan ang pumuno sa ballroom. Napaluha si Carolina sa pagkakataong ito, luha ng tagumpay. Pagkatapos ng gabi, sa harap ng ilang natitirang board members at staff, lumapit si Rafael kay Carolina. "That janitress position, it's officially terminated," sabi niya. Napatigil sa paghinga si Carolina. "And that event assistant position, temporary lang yon," dagdag ni Rafael. "Dahil simula bukas, may bago tayong operations manager para sa buong building. At ikaw yon, Carolina, kung tatanggapin mo." Hindi makapagsalita si Carolina. Operations manager. Siya? Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang nakangiting mukha ni Miss Reyes.
At sa isang sulok, si Mang Tony, nagpupunas ng mesa ay pasimpleng nag-thumbs up sa kanya. Tumingin siya muli kay Rafael. Ngumiti siya, isang tunay at panatag na ngiti. Opo, sir. Tinatanggap ko po. Good, sabi ni Rafael. At pagkatapos, sa harap ng lahat, idinagdag niya. At isa pa, ang unang utos mo bilang manager, kung papayag ka, sabay tayong magkape bukas ng umaga. Nagtawanan ng mga nakarinig. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Carolina na ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Pagkatapos ng event, habang naglalakad sila palabas ng hotel, lumapit muli si Rafael. Seryoso ang kanyang mukha. Carolina, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Kinabahan muli si Carolina. Hindi ito tungkol sa trabaho. Nakatayo sila sa labas ng hotel, sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng syudad. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi ito naramdaman ni Carolina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init na nagmumula sa titig ni Rafael. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ulit nito, ang boses ay mas mahina, mas personal. Huminga siya ng malalim. Carolina, noong gabing nasiraan tayo, sinabi kong nagtayo ako ng mga pader. Ang hindi ko sinabi, ikaw ang dahan-dahang gumiba sa mga yon. Hinawakan niya ang kamay ni Carolina. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang kumpara sa kamay nito. Pero ang pakiramdam ay tama. Ligtas. Hindi lang ang opisina ang inayos mo, pagpapatuloy niya. Pati ang buhay ko, pati ang tahanan ko. Noong una, ginawa ko to para kay Sofia. Pero habang tumatagal, ginagawa ko na rin ito para sa sarili ko. Sir Rafael. Rafa, pagtatama niya. Call me Rafa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carolina at sa mga matang yon ay wala nang bakas ng isang boss, kundi ng isang lalaking naglalakas loob na muling buksan ang kanyang puso. Alam kong mabilis. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero gusto kong malaman mo, ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo. Higit pa sa pasasalamat. Higit pa sa paghanga. Hindi makapagsalita si Carolina. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng luhang pumatak, lahat ng yon ay tila naglaho, napalitan ng isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Isang damdamin ng pag-asa. Hindi na siya ang janitress na pinagtawanan. Hindi na siya ang biktima na hinusgahan. Sa harap niya ay isang lalaking nakita ang kanyang tunay na halaga. Kahit noong siya mismo ay nagdududa na sa sarili. Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Rafael. Iyon lang. At naintindihan na ni Rafael ang lahat. Isang-isang ngiti, isang tunay at payapang namang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Makalipas ang ilang buwan, ang Montero Corp ay may bago ng ritmo. Si Carolina, bilang operations manager, ay iginagalang ng lahat. Ang kanyang pamamalakad ay mahusay ngunit may puso. Si Mang Tony ang naging kanang kamay niya at ang buong utility team ay itinuring niyang pamilya. Ang kanyang desk ay hindi na nasa sulok. Ito ay nasa isang maliit pero maliwanag na opisina na may tanawin ng syudad. Sa kanyang mesa, may dalawang bagay na laging nandoon. Isang sariwang bulaklak na laging iniiwan ni Sofia at isang naka-frame na litrato. Ang litrato ay kuha noong isang weekend. Nasa isang parke sila, siya, si Rafael, si Sofia at ang kanyang anak na si Marco. Magkaakbay sina Rafael at Carolina habang ang dalawang bata ay masayang naghahabulan sa damuhan. Ito na ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi niya pinangarap, pero isang buhay na buong puso niyang ipinagpapasalamat. Hindi na siya isang anino. Siya na ngayon ang isa sa mga haligi. Isang hapon, habang pauwi na sila, hinatid siya ni Rafael sa kanyang apartment. Bago siya bumaba, hinalikan siya nito nang marahan sa noo. See you tomorrow, Ma'am Manager.
Pabirong sabi nito. See you tomorrow, Sir Boss. Sagot niya sabay tawa. Pumasok siya sa kanyang munting tahanan. Sinalubong siya ni Marco ng isang mahigpit na yakap. Nay, may pasalubong po kayo? Ngumiti si Carolina at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang supot ng mainit na pandesal. Umupo sila sa kanilang maliit na mesa at habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang kumakain, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang unos, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi ito isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Makalipas ang isa pang taon, naging isang respetadong operations manager si Carolina Santos. Hindi na siya pumapasok ng palihim sa Montero Corp. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at pagtitiwala sa sarili. Ang kanyang mga desisyon ay may timbang. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa corporate world, nanatili siyang Carolina, ang babaeng may pusong ginto, ang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang pangarap niya tungkol sa turo-turo, hindi rin iyon nakalimutan. Sa tulong at suporta ni Rafael, nagbukas si Carolina ng isang maliit, malinis at sikat na karinderya sa isang sulok ng Maynila. Tuwing weekend, ito ang kanyang kaharian. Ang turo-turo ni Carol. Doon niya inilalabas ang kanyang pagmamahal sa pagluluto, ang mga simpleng putahe na puno ng lasa at pagmamahal. Ang mga customer niya, karamihan sa kanila ay mga empleyado ng Montero Corp at mga kapitbahay mula sa barangay niya noon. Isang linggo ng hapon, puno ang kanyang karinderya. Nagmamano si Mang Tony sa kanya, nagbibigay ng ulat sa mga stock ng ingredients. Si Liza, ang dating executive assistant ni Rafael, ay ngayon regular na customer, humihingi ng extra sabaw sa sinigang. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan at kwentuhan. Lumabas si Rafael mula sa kusina, suot ang kanyang apron, tumutulong sa pagbubuhat ng mga plato. Ngumiti siya kay Carolina, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Sinalubong naman siya ni Sofia at Marco na ngayon ay matatalik ng magkaibigan. Mama, kuha po ako ng gulay sa garden, sigaw ni Marco at hinila si Sofia. Ingat kayo anak, paalala ni Carolina. Naupo si Rafael sa tabi ni Carolina. Ang dami mong bisita ngayon Siyempre, sagot niya. Mas masarap ang luto ng chef nyo kaysa sa chef ng Montero Corp. Nagtawanan sila. Tiningnan ni Carolina ang kanyang buhay. Ang dating janitress na tinapakan ng dangal. Ang inang halos mawalan ng pag-asa. Ngayon, siya ay isang matagumpay na manager. Isang minamahal na partner. At isang masayang ina. Nahanap niya ang kapatawaran. Hindi sa mga taong nagtapon sa kanya, kundi sa sarili niya. Pinatawad niya ang sarili sa pagiging mahina noon at pinatawad niya ang mundo sa pagiging malupit. Hindi niya hinayaang ang mapait na nakaraan ay sirain ang kanyang kinabukasan. Ang lahat ng ginawa ni Beatrice at Cynthia ay naging hagdan para siya ay umangat. Nahanap niya ang kapayapaan. Ang kapayapaan na hatid ng isang tahanan na puno ng pag-ibig, ng mga taong nagpapahalaga sa kanya, at ng isang anak na buong puso niyang minamahal. Hindi niya hinabol ang yaman, pero ang yaman ng puso ang kusa siyang dinalaw. 3. Ang aral na iiwan niya sa mga makikinig ay ito. Ang tunay na dangal ay hindi kailanman matatapos sa iyong ginagawa o sa kung anong meron ka, nasa kung sino ka. At ang kabutihan, gaano man kaliit ay may kakayahang baguhin ang hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Ito ang kapangyarihan ng isang puso na bukas, handang magmahal, at handang lumaban para sa katotohanan. Habang pinapanood niya sina Rafael, Sofia, at Marco na masayang nagtatawanan, napangiti si Carolina. Isang ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Ang kwento ng isang janitress na hinamak. Ang kwento ng isang babaeng bumangon mula sa abo. Ang kwento ng isang puso na muling umibig. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang munting kilos ng kabaitan mula sa isang bata. Isang pag-asa, isang pagkakataon, isang pamilya.